ang aking pinakawalan. 5:00 na pala. Dagli ang bumangon sa aking kinahihigaan. Isang ngiti muna sa isang malaking larawang nakapaskil sa puting dingding ng aming bahay. Ang mga ngiting di kumukupas kahit 15 taon na ang nakakaraan. Ang taong 2025. Ang taon na di ko malilimutan. Ang pagtatapos namin ng senior high. Nasaan na kaya ang mga kaklase kong ito? Mahabang panahon na rin ang lumipas na magkahiwa-hiwalay kami ng landas. Bumalik ako sa present dahil sa tunog ng aking alarm. 5:30 na. Inihanda ko na ang aking sarili. Naligo at kumain ng almusal. Ang bilis ng oras. Busina ng sasakyan ang narinig ko sa labas. Kinuha ko ang aking ID. Ang nakasulat, Jessamay I. Tumo, Head of Mathematics Department. Tama, isa na akong ganap na teacher sa Aguas National High School. Agad akong nagmadali dahil nasa labas na ang aming school bus. Pag-akyat ko, agad akong binati ng mga batang nakasakay doon. Umupo ako malapit sa driver. Binati ko siya habang papalapit ako. Lumingon siya upang tumugon. Nagulat ako. Si Darwin Ancheta pala ang bagong hire na driver ng school. Kumustahan at tawanan. Napalingon ako sa bagong kabit na billboard. Nanlaki ang aking mga mata. Si Marian Zenizal ang bagong modelo ng sikat na skincare sa bansa. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok ang school bus sa isang subdivision. Ang gaganda ng mga bahay at ang lalaki pa. Namamangha ako habang binabagtas ang mga ito. Nang huminto ito sa isang gold na gate, isang pamilyar na muka ang aking nakita. Si Erica Kim Balite at Ken Lester Balite. Nagkatuluyan pala silang dalawa. Isinakay ang kanilang cute na anak na babae. Isa na silang ganap na doktor at nurse. Palabas na ng Pitogo Creek. Isang musika ang pinatugtog ni Darwin. Nilingon niya ako at ibinalita na si Mika Manuel pala ang kumakanta. At mayroon na itong ilalabas na music album, kaduwit nito si TJ Monterde. At mayroon itong mga backup dancers na si Rena Catunaw, Loreline Enriquez at Ginea Arrigo. Mas ikinabigla ko nang malaman ko ang producer nito ay si Regine Maderazo. At hindi lang yan. Ang direktor ng music video ay si Kathleen Corpus. Ang saya ko nang marinig ang mga kwentong iyan. Kaya't mayroon kung ano sa puso ko na gustong silang makita upang makakuha ng autograph. Ang mga dating mahiyain ngayon sa mundo ng telebisyon na mamayagpag. Isang banggaan ang aming nadaanan. Napalingon kaming lahat sapagkat isang sports car na kasalukuyang yupi ang bandang pintuan, traffic kaya't nakasilip na rin ako. Si Marvin Palcotela, napasigaw ako. Siya pala ang may-ari ng Ferrari na sa daan. Aha, nasa telebisyon na pala ito. Habang nire-report ng isang TV reporter na si Sherlyn Romero ang banggaan, ay nakita kong nakasuot ng uniforme ang ilang pulis na nag-iimbestiga. Sina Maribel Tolentino, Jason Corpus at Syra Dolor. Malapit na kami sa school at magse-7:30 na ng umaga. Pagpasok sa gate ng school, isang sasakyang nakasulat ay Panel Construction. Pagdungaw ko, si Paulo Roldan at Januel Corpus ang nakatayo. May hawak silang plano ng building. Sila pala ang mga engineer at ang architect naman ay si Paulo Mencias. Sila ang gagawa ng rooms na dinonate ng congressman na si John Del Mujica. Pumasok na ng tuluyan ang bus sa paaralan. Nagsibabaan na din ang mga bata at ganoon din ang aking mga kapwa-guro. Sinalubong ako ng aming principal. Mayroon gagawing pagpupulong sa munisipyo ng bayan ng Rizal at ako ang napiling ipadala. Agad naman akong gumayak muli upang dumalo sa pagpupulong. Sumakay na lamang ako ng pampasaherong sasakyan. Si Franklin Halog ang may-ari ng sinasakyan kong van. Isa lamang ito sa mga pampasahero niyang sasakyan. Nakakuha pa ako ng discount. Ang swerte ko naman. Nang marating ko na ang munisipyo,
Tamang-tama, mag-e-eleksyon na. Nakita kong nag-file ng pagka-mayor si Dexter Villamor, kasama ang asawa nito na si Maria Flor Villamor. Ang mga konsehal naman niya ay sina John Ray Lagare, Arjan Baduya, John Joseph Manuel, Dexter Gacol, Michael Sarian, Camille Hines at Tricia May Ramos. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang marating ko na ang loob ng munisipyo. Nasa DOH nagtatrabaho sina LG Preheliana at Richelle Ann Sagre bilang mga midwife ng bayan. Pagdating ko sa office ng mayor, nandoon din sina Luisa Aguilana, Janelle Panes mula sa ibang ahensya ng pamahalaan. Masayang ibinalita ng mayor ang mga magagandang programa at proyekto para sa paaralan. Ang haba ng aming usapan. Na-invite kaming kumain sa kalapit na restaurant. Ito ay pagmamay-ari ni John Michael Airoso. Ang sarap ng mga pagkaing inihain nila. Napag-alaman ko din na siya pala ay dating chef sa isang sikat na kainan sa Amerika. Kasama niya doon sina Regine Magbitang at Kesha Oviar. At nabanggit niyang isang nurse si Ann Iganya doon at mayroon ng 2 anak. Ipinakita niya sa akin ang kanilang mga larawan. At isa sa mga larawang ito ay kuha sa airport. Isang flight attendant ang nakilala ko, si Mikey Rolian, at ang kapitan ng piloto na si Joseph Tamayo. Tumagal ang kamustahan. Nang marinig namin ang mga grupo ng maiingay na dumating, napatayo ako dahil sina Jasmine Tabilia at asawa nitong si Patrick Marquez kasama sina Catherine Romero ang dumating. Sila ay mga social worker na nagtatrabaho sa DSWD sa bayan. Masaya ang aming naging kwentuhan at tawanan. Kabilang na dito ang pagbalik sa nakaraan. Nakayanan natin ang pagsubok ng pagsusulit, mga gabing pag-aaral at mga banta ng papalapit na deadline. At syempre, winner tayo dahil napagtagumpayan natin ang hamon ng pandemic sa ating pag-aaral. Tumawa tayo, umiyak tayo at malamang ay nakapagsuot tayo ng magkaibang pares ng medyas sa paaralan. Suki sa guidance office at principal's office para maituwid ang landas. Maghanda kayo. Mundo para sa isang henerasyong matatalino, matibay at medyo kulang sa tulog, handang harapin ang mas mabigat na hamon ng buhay. Batch 2025.